si Ma'am Malo Tikia kung paano dinurog itong si Hilong Kalilong. Yung pagkataong kasinungalingan lahat ang sinasabi sa impeachment trial. Pakinggan natin si Ma'am Malo Tikia. Alam mo, hindi ko maintindihan kung tunay na digital forensic yan. Kasi kung titingnan mo yung testimonya niya, ang parating niyang sinasabi, kinukunan niya, pinophotograph niya, linalagay niya sa laptop niya, tapos nag-execute siya ng affidavit on authentication. So walang forensic, anong ginawang analysis doon? Kasi the moment mong i-splice o i-edit, hindi na yun yung original video, no? Correct. At saka ang pangalawa, parati natin tinatanong, ang dami ng technology these days para sa digital forensic. At yaan ay marami ng ginagamit ng iba. Hindi siya tao ng Meta. Humingi lamang siya sa Meta ng pwede ba naming i-retrieve yung original. Pero hindi niya kaya mag-testify na katulad ng Meta. Kasi kinuha lang niya di ba? Tapos sinubject niya dun sa napakasimpleng way ng digital forensic. Pangatlo, hindi ibig sabihin kaya mo mag-digital forensic na kaya mong i-determine nagkaroon ba ng ganong activity, sino ang gumawa, kailan ito ginawa, yung bang recording ay genuine. Kung yun ay ginawa mo, hindi ibig sabihin, pwede mo nang sabihin na magsasabi mo ang intent. No? Yung digital forensic kasi may actus, yung actus ay yung ginawa, yung activity, no? At meron tinatawag na mensa res. Na ang ibig sabihin nun ay intent. So itong witness na ito can only talk about, oo, kinuha ko yan, grinab ko, linagay ko sa sarili kong computer, print out ko. Kaya nakikita natin, nag-print out, tapos naghihingi siya ng permiso na ma-unseal yung USB. Anong authentication ang ginawa doon? Diba? Parang tayo, may pinapanood tayong movie, dinownload natin, linipat natin sa computer natin, sasabihin natin, no, authentic yun. Paano mo masasabing authentic? So dapat meron siyang ginawang paraan to check the authenticity. Hindi porke sinirox mo, Tapos, di ba? Dapat ang ginawa nila, ito ang video. Ano ang transcript niyang bidyong yan? Di ba? So makikita mo, yun ang sinabi ng bidyong yan. Wala ako nakirinig na transcript. Ang sinabi lang, ito yung video, tingnan niyo yung video. Tapos ang pagka-present pa ng video, dun sa exact na linya na gusto niyang i-prove yung character ni BP. Tapos dun sa exact na linya kung saan nagsalita ang presidente, kung saan nagsalita ang speaker na tinitira si Vice Presidente. So anong authenticity ang ginawa? Anong test of authenticity? Wala. Pero nag-aaksaya tayo ng panahon dito sa witness na ito na hindi naman expert. correct. Expert nga lang sa kalokohan. Tuloy lang natin. Ma'am Malo Tikia, Sana ang prosecution ay kumuha talaga ng expert. At sinubject, apart from the transcript, sinubject ng anthropologist, psychologist, para makita ano ba yung intent. So iba yung act itself at saka ano yung intent. Kasi yung intent, ang kailangan doon, maipakita na yung threat ba niya ay totoo? So hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganito ang witness ng prosecution on the charge na sa tingin nila ay madaling i-prove. Napakahirap i-prove ang intent. At wala silang present na witness that can prove intent of those videos. From characterization, Ma'am, testify digital what the forensics, pwede ko siya
Your Honor, interpret ng I'll just give Pwede siyang... mag-interpret ng state of mind mo. What state of mind doon po sa hearing? Hindi, kailangan mo ng ibang tao dyan. Correct. Kasi yung pag-establish ng mens rea, kailangan mo may psychological evaluation, kailangan mo may expert interpretation nung evaluation, di ba? Kailangan mo may corroborating witness yun, at saka kailangan mo ng contextual evidence. Kung wala yun at ang present mo lang based on digital supposedly, hindi yun naman forensic yung ginawa niya eh. Correct. Wala siyang ginawang forensic. Ang sinabi lang niya na consistent, kumuha sila ng galing sa Meta, kinumpare nila, sinave niya sa kanyang computer. Yung pag-save sa kanyang computer, questionable na yun eh. Correct. Illegal. Diba? At saka, yun ang ngayong sinave sa USB o print out. Pero ano yung content? Nasaan yung transcript? Wala ang pre-present na transcript. Ma'am, last question. May probative value ba itong testimony ng prosecution? First is... Ni Kalilong? Opo. Sa tingin ko'y wala. Kasi paano mo malilink dyan? Siya ba ay kaya niya magsalita ng intent ni respondent? Ni Vice President? Alam niya ba? Yung bang inatter niya, yun talaga ang intent ni Vice President? Wala. Ang pinag-uusapan lang natin for the past how many hours is a video. That's it. And the video, unfortunately, cannot talk and say, yes, that is the intent. It has to be interpreted. And not a Kalilong, not this witness, he cannot interpret the intent. Ma'am, maraming salamat po sa inyong panahon, ma'am. So, ang pinag-uusapan kasi dyan, yung authenticity. Yung authenticity ng video at ano yung dahilan ng mga pangyayari. Bakit nasabi ni Inday Sara yan? Totoo ba na mayroong pagbabanta? Yun yung main question dyan. Alam nyo po, kung authenticity yung pinag-uusapan, dapat pinatawag nila yung may-ari ng Meta. At yung Meta, yung mga expert nila dyan, yan ang tinatanong nila at magpapaliwanag sa patungkol sa authenticity ng video. So ngayon naman, kung gusto nilang malalaman kung ano talaga ang nangyayari sa mga panahong iyan, ang ipapatawag nila yung nagkandak ng press con. Sino yung nagkandak ng press con via Zoom? Si Attorney Harry Roque. Si Attorney Harry Roque ang makapagsabi niya. Kaso si Attorney Harry Roque, pag bumuwi dito, ipakulong din eh. So ito, nag-post nga si Attorney Harry Roque. Sabi ni Attorney Harry Roque dyan. Basahin ko yung post ni Attorney Harry Roque. Ay, nandito. Add lang natin. Sabi ni Attorney Harry Roque, yun. Ayan, sabi ni Attorney Harry Roque, ako, hindi si Kalilong ang pwede mag-authentic sa video. Who can authentic the video? Sabi niya, Miss, since I broadcasted the video, any of the 42 participants, including VP Sara and Attorney Sulaika, and if di pwedeng si Kalilong, tama nga. Yung mag-authentic yan, si Attorney Harry Roque at Meta. Kasi nandun. At mismo si Vice President Inday Sara at Sulaika. Kasi sila po yung nandoon sa kaganapan. Pero si Kalilong, putang ina, 2 weeks, hindi man forensic yan expert talaga. Kunyari lang yan.